Magandang balita po para sa mga indigent o mahihirap na senior citizen. Mula sa 500 piso, itataas na po sa 1,000 ang inyong buwan ng pensyon ngayong naisabatas na ang Social Pension Act. Sa ilalim po nito, pati mga establishmento ng may mga empleyadong senior, may insentibo rin na matatanggap. Nakatutok si Ivan Mayrina. 2 taon nang nakatatanggap ng 500 pesos kada buwang pensyon para sa mga indigent o mahihirap na senior citizen, si Aling Rosalinda. Ipinagpapasalamat niya ito at malaking tulong daw sa kanya. Yun nga lang, sa 6 na klase ng gamot pang maintenance, ang 500 na ayuda, 1 linggo pa lang ubos na. Kaya naman magandang balita raw para sa kanya na naging ganap ng batas itong July 30, ang Republic Act 11916 na nagtataas ang social pension ng mga mahihirap na senior citizen mula 500 pesos kada buwan sa 1,000 piso. Salamat naman po, sir, para naman makatulong sa mga kasi kung maintenance tapos plus pagkain pa. Di kulang-kulang, wala gid maano. Tapos kung may utang pa kami nga babayaran na ipon. Kabilang sa mga bagong probisyon ng batas ang paglilipat na implementasyon at distribusyon ng ayuda sa National Commission of Senior Citizens o NCSC mula sa DSWD. At batay sa kanilang datos, may 4.1 million na senior citizen ang kwalipikadong makatanggap sa dagdag benepisyong handog ng bagong batas. Tayo po ay nakipag-ugnayan with DSWD and we hope that mapadali natin ito. May timeline at may mga gagawing readiness po. In fact, yung mga empleyado ng DSWD na magta-transfer din sa NCSC ay tinatanggap natin when DSWD is also ready. What is important is yung paggawa ng implementing rules and regulations. 50 billion pesos daw ang kakailanganin para sa pagpapatupad ng dagdag ayuda ni lolo't lola mula sa kasalukuyang 25 billion na budget. Kaya ang tanong ni House Deputy Speaker Ralph Recto, matatagpuan kaya ang 25 billion pesos na dagdag pondo sa isusumiting 2023 budget ng Malacanang? Tulad ng ilang mababatas na nawagan siya sa Pangulo na magpatawag agad ng pulong ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA para maiwasan ang di pagkakatugma ng prioridad ng Kongreso at ng Malacanang. Sabi naman ng Department of Budget and Management o DBM, aaralin daw ng mabuti ang batas at hahanapan ng pondo ang pagpapatupad nito. Masusi raw sila makikipag-ugnayan sa DSWD at NCSC para sa bubuing IRR. Nakasaad din sa Social Pension Act na insentibo sa mga pribadong establishmento na karagdagan deduction sa kanilang gross income tax na may halagang katumbas ng 15% ng kabuuang sweldo ibinayad sa mga empleyadong senior citizen. Bahagi pa rin ito ng layunin bigyan ng pagkakataon ng mga senior citizen na maging productive at makapag-ambag sa paglago ng ekonomiya. Bukod sa social pension, may iba pang mga benepisyo para sa mga indigent senior citizen. Kabilang dyan ang libreng pneumococcal at influenza vaccine. May dagdag benepisyo pa rin sila sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act tulad ng 20% discount sa mga gamot, sa mga professional fees sa mga doktor at dentista at may special 5% discount din sa mga pangunahing bilihin at gayon din sa tubig at kuryente. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.